Hello science fans! Naranasan niyo na bang lumabas ng bahay pagkatapos ang ulan? Tas paghinga mo ng malalim, parang nakakakalma, nakaka-ground, parang naaalala mo yung nakaraan? Alam naman siguro nating lahat yung amoy na yon, at yung iba sa atin, gustong-gusto ito. Pero bakit nga ba may ganong amoy ang ulan? Ano ba talaga ang nasa likod sa kakaibang amoy na ito pag umuulan? Ngayon, tatalakayin natin ang chemistry, biology, at I guess pati na rin psychology ng isa sa mga pinaka-iconic na amoy ng kalikasan, ang petrichor o alimuom. Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong molecular ecologist and tuwang-tuwa po ako pag nagagamit ko po ang mga techniques na natutunan ko sa laboratorio para mas maintindihan ang ating kalikasan. Isa rin po akong guro at gusto ko rin po pag mas nagiging curious ang ating mga estudyante tungkol sa iba't ibang parte ng STEM. At ang siyensya ang aking science communication channel, kung saan gustong-gusto ko pong pinag-uusapan ng mga nerdy at geeky things sa tungkol sa STEM dahil sila po talaga ang nakakaaliw sa akin. Ano nga ba ang petrichor o alimuom? Simulan natin sa pangalan. Pag narinig yung petrichor o alimuom, para siyang galing sa isang fantasy or sci-fi novel, parang galing lang sa storya. Pero nakadikit ito sa science. Ang salitang petrichor ay naimbento noong 1960s ng dalawang Australian scientist, si Isabel Joy Baer at si Richard G. Thomas. Pinag-combine nila ang dalawang Greek words, yung petra, meaning rock, and ichor, parang dugo na dumadaloy sa ugat ng mga Diyos. Kaya, ang literal na ibig sabihin ng petrichor ay dugo ng bato. Poetic, di ba? Pero lampas sa pangalan, ang petrichor o alimuom ay isang totoong chemical phenomenon. Nangyayari ito pag tumatama ang tubig ulan sa tuyong lupa. So ano nga ba ang sanhi ng amoy na ito? Tingnan natin ang nangyayari sa lupa. Ang bida dito ay isang chemical na tinatawag na geosmin. Gawa siya ng mga soil-loving bacteria na tinatawag na actinobacteria. Parte sila ng grupong Streptomyces. Matagal na silang parte ng lupa ng ating planeta. At pag dinedecompose nila ang organic matter, nagde-deposit sila ng geosmin sa ating lupa. Ang geosmin ang nagbibigay ng amoy fresh soil o parang medyo musty na amoy sa ating lupa. At sobrang tapang niya. Kahit sobrang liit ng concentration, like mas mababa pa sa 5 parts per trillion, nadadetect pa rin siya ng ilong natin. Pagdating sa kanya, parang may built-in super smell detector tayo. Nakakatuwa pero may mga ilang insekto katulad ng fruit flies ang umiiwas pag naaamoy nila ito, kasi senyales siya na merong harmful bacteria para sa kanila. Pero meron namang ibang species ng lamok na naa-attract naman dito, kasi ibig sabihin merong basang lupa. Pero hindi lang geosmin ang may papel dito. Habang tuyo ang panahon, ang mga halaman ay naglalabas ng mga oily compound para mabawasan ang water loss nila. Naiipon ang mga oil na ito sa ibabaw ng mga bato at lupa. Tapos, kapag dumating na ang ulan, tumatalsik yung oil na to sa ating hangin at nagiging aerosol. Kung nakakapansin ka naman ng parang amoy bakal sa hangin bago umulan, ito naman ay ozone. Nabubuo ito kapag kumidlat, tas pinaghihiwalay ang nitrogen at oxygen. Tas yung oxygen, nagko-combine sila sa isa't isa at nagiging ozone. Kadalasan, binababa ito ng hangin mula sa higher altitudes bilang senyales ng parating na bagyo. Kapag tumama ang mga patak ng ulan sa tuyong lupa, umaangat naman ang maliliit na bubbles na may lamang hangin, geosmin at oils. At pag ito'y pumutok, ayun, naaamoy na natin. Pinakamalakas ang amoy na ito pag banayad lang ang ulan at tuyo muna ang lupa. Pero bakit nga ba may mga taong gustong-gusto ang amoy ng ulan o kaya alimuom? Ayon sa pag-aaral, may mga taong talaga namang nare-relax, gumaganda ang mood, at gumaganda ang focus pag naaamoy ang alimuom. May mga scientists na nagsasabing pwedeng namanan natin siya sa ating mga ancestors na naghahanap ng source ng maiinom na tubig. Kumbaga parang yung mga hayop na naghahanap ng iinuman pag nauuhaw na sila. Noong 2023, may mga scientists na nakahanap ng receptor sa ating ilong na specifically nakakadetect sa geosmin. Ibig sabihin, nakaprogram talaga tayo para maamoy ang ulan. Pero hindi lang tayo ang kayang-kayang mag-detect ng ulan.
May mga fungi katulad ng Laccaria bicolor na nag-iiba ang electrical activity pag umuulan para i-timing nila ang pag-release ng kanilang spores. Pero dahil din sa climate change, nagbabago na ang amoy ng ulan. Tumataas ang temperature, nag-iibang soil chemistry at naaapektuhan din ang oils na napoproduce ng halaman. Sa ibang lugar, humihina na o nag-iiba ang amoy ng petrichor. Kaya kapag naamoy mo ang ulan, tandaan, ancient bacteria, survival strategy ng halaman, at atmospheric chemistry ang dahilan nito. Ang ilong natin, ang ating kasaysayan, at pati na rin ang ating kinabukasan ay nakadugtong dito. Pero alam mo ba kung ano pang mas nagpapasaya sa akin? Ang padamihin pa ang mga kababaihan sa STEM. Kaya ngayong taon, gusto po sana naming mas marami pang masuportahan na thesis groups na may kababaihan gamit ang Scientia Thesis Grant 2025. Pero hindi po namin ito magagawa na mag-isa. Mag-donate na po tayo through GCash or BDO na makikita sa ating screen o kaya sa description ng video na ito. Hindi po kayang mag-donate, okay lang. Pakishare na lang po ng video nito sa ating mga kaibigan para mas lumawak pa po ang ating advokasya. Tulong-tulong po tayong padamihin pa ang mga kababaihan sa STEM. Pero ikaw, meron ka bang favorite rainy day memory? Meron bang amoy na dinadala ka sa isang magandang alaala? Magkwentuhan naman tayo. Share your thoughts sa comment section below.